kayo po ay nanonood sa UCF TV. Amen? O yung mga handa na magpuri, palapakan natin ang Panginoon. Amen! Purihin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Sa iyo po namin inaalay ang aming mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Come on! Sumayaw, sumabay sa pagpupuri sa Diyos sa buhay. Sabi nung awitin, limutin mo na yung problema mo. I-embrace mo yung pangako ng Diyos. Hallelujah! Limutin mo na ang iyong problema. Ngayon ang oras para magsaya. Muling lalakas ang buhay mo ay sasaya. Di mo kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumawitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa'yo, papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, mag-awitan tayo. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, isa pa. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw, mag-awitan tayo. Ang mga anak ng Diyos marunong kumapit sa pagpapala ng Panginoon. Salamat po sa iyong pangako. Kung buwan ko'y langit ay dadalhin, pangako mo sa aking kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y magtitiwala, pagkat ikaw dakila, walang babantay. Sa katapatan mo, tapat ka ngang totoo. Wala nang hahanapin pa, ako'y di na magkakanta. Mga kailangan sa buhay ko, sagot na ng Panginoon. Diyos Ama, wala nang hahanapin, wala nang hahanapin pa. Ang buhay ko'y kumpleto na, kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Amen. Sabihin natin ang biyaya. Biyaya mo sapat sa akin, lahat ay kaya kong gawin. Ang pag-ibig
paglilingkuran. Jesus, ikaw ang kalakasan, ikaw lamang ang titignan. Walang mapagkay sa katapat mo. Tapat kang ang totoo. Wala nang hahanapin pa, ako'y di na magkakanta. Mga kailangan Sa buhay ko'y sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan at buhay na walang hanggan. wala nang hahanapin. Wala nang hahanapin pa, ako'y di na magkakapa. Mga kailangan, lahat ng mga kailangan, sagot ng Diyos. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, sa ulit pagkakataon, wala nang hahanapin. Ako'y di na magkakapa. Mga kailangan, salamat po, Panginoon. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kapayapaan, katalakan, at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Salamat po sa kapayapaan. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ikaw na Diyos na nangako, hindi ka nagbabago noon, ngayon, at kailan paman. Katulad nga nung sinabi nung kanta, ikaw lamang ang aming Diyos, wala nang iba. Ikaw ang aming Panginoon, aming paglilingkuran. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. minsan pa, wala kang katulad. Wala kang katulad. Walang gaya mo. Ikaw ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itataas, ihayag pangalan mo, aming itatanyag, ang
ano pa mang panahon, sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpagkailanman, Panginoon. Pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Ngayon, bukas at kailanman, sa ako'y iaalay. Walang hanggang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagin sa'yo. Walang hanggang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ay mamalagi sa'yo. Nais ko'y ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Ang aming nais ko, ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Ngayon, bukas at kailanman, iaalay. Walang hanggang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng aming puso ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang pupurihin, walang hanggang sasambahin. buong laman ng puso, isa pa ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, Walang hanggang sasambahin. sasambahin. Ang puso kong ito Ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan
Hallelujah! Oh, purihin ka! Sambahin ka! Kabasas! Kabanal-banal! Walang hanggang kitang pupurihin! Walang hanggang sasambahin! Ang puso kong ito Ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ay mamalagi sa'yo. Kung laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Kung laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Salamat po, Panginoon. Tunay kang karapat-dapat at ang aming mga puso mananatili sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Karapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah. Amen. Magandang umaga. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos sa book of John 7, verse 1 to 13. Sabay po tayong basahin. After these things, Jesus walked in Galilee, for he did not want to walk in Judea, because the Jews sought to kill him. Now the Jews' feast the tabernacles was at hand. His brothers therefore said to him, Depart from here and go to the Judea, that your disciples also may see the works that you are doing. For no one anything in secret, while the himself seek to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. For even his brothers did not believe in him. Then Jesus said to them, My time has not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but hates me because I testify of it that its works are evil. You go to the feast, and I'm not going up to the feast, for my time has not yet fully come. Then he said to these things to them. He reminded in Galilee, but when his brothers had gone up, then he also went up to the feast, not openly, but it is were in secret. Then the Jews sought him in the feast. He said, Where is he? And there was much complaining among the people concerning him. Some said, He is good. Others said, No, on the contrary. He deceives the people. However, no one spoke openly for him, for he fears of the Jews. Praise God for his word. Okay, tayo po'y lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, O God, for this day that you have given us. We thank you for the opportunity that we could hear your word, study your word, and we may live according to it. We ask, Father, that your Holy Spirit will continuously work upon our needs, to each of our lives, that you will be speaking to each of us of what you have given unto us. We bless your name. All these things we pray in Jesus' name. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. At pwede na po kayo makaupo.
So, as we are approaching, na malapit na matapos yung taon, di ba? Anong buwan na nga ba ngayon? August na, no? Napakabilis. Last time lang, parang nag-anniversary po tayo. So, ano po yun? Ibig sabihin talagang oras ay napakabilis. Amen po ba? Tinan mo nga yung katabi mo. Salamat sa Panginoon dahil buhay pa yan. Amen po ba? Palakpakan po natin sa biyaya na buhay na galing sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga na maintindihan po natin before natin tapusin ang taon, is ano ba? Yung ating pong tinatawag na binigay ng Diyos na oras sa atin. Yan. Kaya nga, yan po yung binigay ng Lord na inspirasyon sa akin that I would like to share to you. God's time or man's time. Oras ba ng Diyos o oras na para sa'yo? Ayan. Napakahalaga sa ating pong buhay. As we live in this world, we need to ask those questions. God's time or man's time? Kaya nga, nilagay ko po dyan sa tanong na yan. Una, how important is your time? Gaano ba kaimportante ang oras sa'yo? Ayan. Sa mga chess players, napaka-importante yan. Kaya meron silang, may timer yan. Yung mga luma, anong tawag doon? Yung mga sand, na ba? Tapos, nagkaroon na mga pinapunch na time na lamang. Napaka-importante because they know that time is very important. Amen po ba? Ganun din sa mga sa mga nagluluto, napaka-importante ng oras. Kaya nga sa bawat mga nilalagay nilang ingredients, meron pong tinatawag na tamang timing. Baka pag inuna natin yung gulay, ilagay kaysa doon sa mga meat, anong mangyari sa niluluto mong pagkain o ulam? Baka yung baka mo na nilagay doon ay matigas pa. O kaya hindi pa luto. Ayan. Sa ibang salita, hilaw. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang ano ba tawag doon? Sabi na sa steak, yan parang yung Monday, di ba? Anong sinabi natin sa steak? Merong rare, medium rare, meron pang congratulations, ganon. May well done, di ba? Kaya napakahalaga, ano po yun? May tinatawag na tamang oras. Sa lahat sa parte sa ating buhay, napakahalaga na maintindihan natin ang oras. Parang sa isang estudyante, napakahalagang oras. Amen po ba? Bakit? Pag sinabi ng teacher, pass your papers, finish or not finish, anong gagawin mo? Wala kang magagawa kundi kailangan mong ipasa yun because that is the time na kailangan. Kaya napakahalaga sa ating pong mga buhay, anuman ang ating edad, ng bawat oras na ito ay makita natin ang importansya. So that every time, every second of your life, you will know kung gaano din kaimportante ang gagawin mo sa bawat segundo ng buhay mo. Amen po ba? Kaya yan po yung mahalagang tanungin natin sa ating sarili. As believers of Christ, we should understand the importance of time. Kaya nga, ano ba ang importansya ng oras? Okay. I will be sharing to you 3 things. First, number 1. Roman numeral number 1. Life is short and eternity is forever. Tandaan po natin ang buhay natin sa mundong ito po ay maiksi lamang. Tandaan po natin, ang buhay natin sa mundong ito ay maiksi lamang. Hindi nga natin alam kung hanggang kailan Amen po ba? May nakakaalam ba kung hanggang kailan tayo mabubuhay? Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Diyos sa langit lamang. Kaya nga kapag tiningnan mo yun, ano po yun? Ang oras ay napakaiksi.
Lalo mong titingnan ang bawat ginagawa mo sa buhay mo. Araw-araw. Why? Why? Kasi maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Kaya nga hindi ka na masyado maglalaro kung maintindihan mo yan. Hindi ka na masyado gagawa ng mga desisyon na alam mo na ito ay hindi makabubuti para sa iyo. Amen po ba? Kapag gagawa ka ng desisyon, talagang pag-iisipan mo yan at ipagpe-pray mo yan. Amen po ba? Ayan, napakahalaga, ang ating oras ay atin pong tinitingnan at binabantayan. Tapos, life is short and ganoon din. The eternity is forever. Ibig sabihin, kaya nga merong tinatawag na eternity. Sabi nung mga ng movie last time, wala daw forever. Bakit daw niya nasabing walang forever? Kasi lagi siyang heartbroken. Tinumahayang katabi mo, mukha bang heartbroken? Kaya nga, nasabi niya walang forever. Marahil hindi niya kasi nakilala ang Panginoong Jesucristo. Kapag nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo, merong forever. Amen po ba? Ay yung pagmamahal na yun ay para sa bawat isa sa atin na merong kasunod kapag tayo'y tumanggap at naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay may forever na pangako sa langit. Amen po ba? Ang tawag doon, eternal life. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng Diyos sa kanyang regalo na eternal life sa atin? Kaya nga, tingnan niyo po, doon sa passage na binasa natin, if Jesus had been born in our times, His parents would have recognized that He was an unusually gifted child. Bakit? Kasi yung doon sa passage na binasa kanina, ano po yun? Yung mga kapatid niya, hindi naniniwala sa Kanya. Before this passage, pag tiningnan po natin yung background na yun, si Jesus po ay nag-preach or nag-sermon on the mount. Tapos po, as he preached those sermon on the mount, maraming nabuksan sa mga tao na nakikinig sa kanya. Alam niyo po kung gaano karami yun? Sabi ng Bible is multitude. Siya po ay nasa mountain at doon po siya ngayon nag-share sa maraming taong nakikinig sa kanya. At after nun, naging alanganin na yung oras, doon na po ngayon. Sabi ni Jesus, teka lang, parang gutom ng mga tao. Dahil nakita niyang gutom ang mga tao, sabi niya, sige, maghanap kayo dyan ng mga pwedeng makain. Naganap ang mga 12 disciples ng Panginoon. At nakita sila ng isang bata. At yung bata na yon, merong baon. Yan. Anong baon niya? 2 isda, tulingan ba yun? Tilapia, salmon. At saka 5, tinapay. Yun po yun. Kaya after that, ano po yun? Dinala niya kay Jesus. Take note, sino ang may dala? Bata. So yung dinala na yun, kay Jesus, pinag-pray niya yun, at ano po nangyari? At ano po nangyari? Yung pinag-pray ng Panginoong Jesucristo yun, ito po ngayon ay nag-multiply. Kaya, those fishes and those bread, ito po'y binigay at dinistribute sa bawat isa. At salamat sa Panginoon, ang sinabi ng Biblia, lahat daw ng mga ando doon ay nakakain at nabusog. Amen po ba? Paano kaya paano kaya nangyari yun? Ano ba yun? Shark ba yun ang kinain na isda? Shark fin? Oil ba yun? Hindi. Walang sinabing malaking isda, kundi ganun lamang kakaunti. Ngunit ang Diyos ay ang nag-multiply. Amen po ba? Bakit? Kasi
sa ating Panginoong Jesucristo ay meron pong imposible. Amen po ba? Ay, wala pong imposible. Sa tao, maraming imposible. Amen po ba? Kaya nga napakahalaga, yung ating Panginoong Jesucristo ay nasa ating pong mga buhay. The God who is God who can do things that are possible. Maski imposible sa tao, yun po ang mararanasan ng bawat nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Hallelujah! Kaya nga po, after po noon, ano po nangyari? Sabi ng Biblia, ilan daw po yung mga taong napakain po niya? Sabi diyan, there are 5,000 men. Ibig sabihin, mga kalalakihan pa lamang ay 5,000 na. Amen po ba? Yung mga bata, hindi pa kasama doon. Yung mga kababaihan na bilang, hindi pa kasama doon. But that is how God work. Kaya napakahalaga sa ating pong mga buhay, maintindihan po natin yun. And then after that, ano po yun? Maski yung pong ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga kapatid ay hindi naniniwala. Maski marami na silang narinig, marami nang nakita, sila po ay hindi naniniwala. Tinan mo nga yung katabi mo, sabi mo kapatid, naniniwala ka ba sa Panginoon? Maski marami na siyang ginagawang pagbabago sa buhay mo? Anong pong tawag dyan? It's up to you. Dahil wala namang pilitan yan. Pero tandaan natin, ang oras natin ay maiksi lamang. Okay? Kaya, balik ako doon. Kaya, napakahalaga sa ating pong buhay. What? That we will understand that purpose. Kung titingnan natin sa sa worldly na sa current time po natin ngayon, kung alam ng magulang ni Jesus na ganun po yun, yung mga kapatid ni Jesus, ano po yun? Siya ay papupuntahin, pag-aaralin sa international school, sa good quality school, para sila po ay, ito pong si Jesus ay, syempre, talagang mas maganda mas mabilis ang progress. Bakit? Kasi at the age of 12, makikita nyo dyan, siya po ay sa Bible ay marami pong mga scholars ang na-amaze sa wisdom ni Jesus. So by the time probably ng mga 20, ano lang yan during this time, he would have huge international following. Baka naka-Facebook live pa yan. Kung ganyan ang kaisipan ng ating Panginoon. Ngunit hindi po yun ang ginawa ng Panginoon. Probably with a good public relations man, kasi magaling siyang makitungo at magsalita. Ano po yun? He could have learned to tone down some of his more offensive comments so that the religious leaders would not have plotted to kill him. Think how much more he could have accomplished if Jesus had lived to 70 or 80. Ano pong tawag po dyan? Si Jesus, namuhay lang siya dito sa mundong ito ng 33 years. Short life, but it is a very meaningful life. Kaya nga, napakahalaga na maintindihan po natin ang ating pong mga oras. Letter B, but Jesus, living by God's time, ano po yun? Did not begin His ministry until He was about 30, and after 3 short years, He could pray the accomplished life. Tingnan niyo po, kung titingnan natin yung buhay po ng ating Panginoong Yesus, talagang siya po ay namuhay ng mabilis, ngunit merong saysay. Namuhay ng mabilis, pero merong saysay. Napakahalaga sa ating pong buhay na tayo po ay nabubuhay. Iniingatan natin yung ating pong mga katawan kasi yung katawan natin ay limitado lang. Minsan malakas, minsan nagkakasakit. Amen po ba? Oo.
Ang tawag dyan, yan yung buhay. Pero pag tiningnan po natin, ano po yun? Sa ating pong buhay, mahalaga na matingnan natin kagaya ng buhay ni Jesus. Ang buhay ng ating Panginoong Hesus, short lang, pero merong purpose. Merong fulfillment. Amen po ba? Oo. Na napakahalaga na makita po natin. Paano mo malalaman yon? Ayan. Tingnan po natin ano pa yung sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. John 17 verse 4, I have glorified you on the earth. Ito yung prayer ni Jesus. I have finished the work which you have given me to do. Panalangin niya sa ating Diyos Ama. Ano po yun? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, dito sa mundong ito, ang kanyang ginawa ay i-glorify lang ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Oo. Napakahalaga sa ating pong buhay, sino bang ating pong tinataas? Baka pag meron tayo na-accomplish, ang glory ay nasa iyo. Hello? Kapag meron tayo na-accomplish sa mundong ito, ang itaas mo ang Diyos na kumikilos sa buhay mo. Amen po ba? Sa lahat ng nangyayari sa atin, ang pasalamatan mo ay ang ating Panginoong Diyos sa langit. Hindi yan all by yourself. Maganda yan kanta. Pero ang lyrics ay hindi maganda. Hayaan mo na ang itaas mo sa buhay mo ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Yung ikaw ay gumaling, sino pinasalamatan mo? Sino? Pasalamatan mo ang Panginoong Diyos. Hindi, baka pinasalamatan po yung doktor eh. Ang una mo pang pinasalamatan, yung gamot na binigay ng doktor. Pasalamatan mo yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Pasalamatan mo ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng hininga hanggang sa oras na ito. Amen po ba? Pasalamatan mo ang Diyos sa bawat biyaya na binigay niya sa iyo. Araw-araw. Pag pinanood mo sa Facebook at YouTube, ang daming mga aksidente nangyayari kahit saan. Nakamotor nga lang eh. Yung iba, maski kotse lang. Yung iba, maski bus. Walang pinipili na ang aksidente. Kaya mahalaga, yung bawat buhay na meron tayo, nabuhay tayo hanggang sa oras na ito, lalo tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ang itaas mo at i-glorify mo, gayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ginlorify niya sa buhay niya ay ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos? Hallelujah. Kaya yan po ang ating pong ginagawa. Kaya nga meron tayong praise and worship tuwing may gawain tayo. Kapag tayo ay mayroong gawain, ang ating pong ginoglorify ay sino po? Ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Diyos. Oo. Kaya nga, maski wala sa tono yung ating mga boses, pero tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Amen po ba? Bakit? Kasi hindi naman tinitingnan ng Diyos ang yung boses mo sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ang laman ng puso mo. Oo. Kaya napakahalaga sa ating pong buhay, you glorify God in everything that you do. Amen po ba? Sa lahat ng na-accomplish mo, i-glorify mo ang Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga biyaya ng Diyos na binigay sa iyo, i-glorify mo ang ating Panginoon. Praise the Lord. Letter C, next. If you want to think like Jesus, we need to live with the awareness of how short life is, and that one day, we will give an account to God for how we spent our lives. Kaya nga, napakahalaga po yun. Pag naintindihan natin ang ating pong mga buhay, ay talagang maiksi lamang. Ano po yun? Oo. Araw-araw na ginagawa mo, you will give account to God kung ano ang ginagawa mo na mas mahalaga para sa Kanya.
Bakit? Kasi alam natin, after we die in this world, we will face God. Haharap tayo sa Panginoon at diyan po tayo tatanungin ng Diyos. Kung sino ba ang Diyos na naghahari sa atin? Kung sino ba ang Panginoon ng ating pong mga buhay? At kung sino ba ang laman ng puso mo? Ayan. Kaya ano po sinabi ng Psalms? Psalms chapter 90 verse 17, let the favor of the Lord our God be upon us and confirm for us the work of our hands. Yes, confirm the work of our hands. Kaya nga, napakahalaga sa ating pong mga buhay, ano po yun? Tinitingnan natin at tinatanong natin sa Panginoong Diyos, ano bang dapat nating gawin? Ano ba ang dapat nating gawin sa ating mga buhay? Tinitingnan mo yan. Tama ba yung ating ginagawa? Ito ba'y kalooban ng Diyos para sa iyo? Magandang tanungin natin sa ating Panginoong Diyos yan. Tandaan po natin, when we say that God is our God, you acknowledge that He is our God who is your Creator. Kapag tinatawag mo ang Diyos natin sa langit na siya ay Diyos, ina-acknowledge mo na ang Diyos ang nag-create sa iyo. When you say God, wala pong beginning yan. Ibig sabihin na walang beginning, hindi natin, siya na yung nag-create ng lahat. And that's the ultimate God that we have. That's the great and awesome God that we have. Tingnan niyo po, pag naintindihan natin na ang Diyos natin ay creator, meron bang hindi pwedeng gawin ng Diyos? Kaya nga pag may pangangailangan ng kanyang mga anak, ang Diyos, kapag ang Diyos mo siya, di pwedeng mag-create ang Diyos out of nothing para sa iyo. Amen po ba? Anong tawag doon? Because God is our creator. Kaya nga pag binasa natin sa Genesis chapter 1, ano po yun? Yung sinimulang i-create ng Diyos ang buong universe. He created out of nothing. Nag-create ang Diyos out of nothing. At after niyang sabihin, tingnan niyo po after niyang sabihin, it comes into reality. Kaya nga napakahalaga na ang salita ng Diyos ay ang ating pong panghawakan. Because whenever God said, it becomes reality. Amen po ba? Kapag nagsalita ang Diyos at nangako, ito po'y gagawin niya sa iyo. Kaya nga, ganun po ang pagiging Diyos. He is the source of everything. The source of life, the breath na atin pong araw-araw na nilalanghap. Hindi naman natin kailangan ng oxygen. Amen po ba? Magkano ba yung oxygen tank ngayon? Balita ko po, parang isang tangke lang po yun ng oxygen tank, 6,000 pesos. Hello? Tingin nga, pwede ba kayo mag-inhale? So, 6,000 pesos na yan. Naintindihan niyo po ba yun? Ang tawag dyan, biyaya ng Diyos bawat segundo ng ating paghinga. Balikan mo yung ating Creator dahil siya ang gumawa niyan para sa iyo. Minsan, makwenta tayo kung anong laman ng wallet natin, kung anong laman ng ating coin purse, ng ating bangko. Masyado tayo nakapokus sa mga bagay na mga, anong tawag doon? Nagbablind sa atin para hindi natin makita ang ginagawang maganda ng Diyos. Doon lang sa oxygen tank, ito po'y napakalaking biyaya na nararanasan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kapag napunta sa ospital, pumunta ka sa ospital, magkano kagad yun?
Pag pumunta ka sa Asian, magkano? 100,000 kagad? Ano pong tawag doon? Napakahalaga na maintindihan po natin ang fact na meron ang bawat isa sa atin hanggang ngayon na malakas at wala sa ospital. Ito po'y malaking biyaya galing sa ating Diyos na ating Creator. Amen po ba? Di ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Hallelujah. Kaya nga, the God who has created us, He knows the best for each of us. Alam ng Diyos ang best para sa iyo. Kaya, go back to the Creator, to our Creator in heaven. At alamin mo din kung ano ba yung pinapagawa niya sa kamay mo, sa buhay mo. Amen po ba? Next. Number 2. Jesus' brothers were living in man's time. Their time was always opportune. Ito mga kapatid ni Jesus, ayan po, talagang sila po ay namumuhay. Sa kanilang oras lamang. Bakit? Bakit? Those living by man's time are not living under the lordship of Christ. Kung sino man ang namumuhay doon sa oras lamang ng kanyang gusto, ano pong tawag diyan? Ito po ay hindi oras ng Panginoong Diyos para sa atin. Bakit? We have all the opportunity to go to the, to hear God's word. Amen po ba? Parang wala na akong kausap pa. Amen po ba? Meron tayong lahat opportunity to hear God's word. Ngayon, kung ating pong unahin ang ibang mga bagay kaysa sa Panginoong Diyos, ang kanyang salita, diyan mo makikita kung sinong importante sa buhay mo. Amen po ba? Ang maganda nito, gumawa kayo ng desisyon ngayong umaga na ito na kayo po ay hanapin nyo ang Panginoong Diyos at bigyan ng oras ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ang tawag dyan, magandang simula. At magandang pagpatuloy natin sa ating mga buhay. Why? Napakahalaga, yan pong pagbibigay natin ng oras sa ating Panginoong Diyos. John chapter 7, verse 5, ano pong sinabi dyan? For even his brothers did not believe in him. Hindi naniwala yung mismong mga kapatid ni Jesus. Sa umpisa. Kasi merong kapatid si Jesus na nasumunod din sa Panginoon. Ayan si James, si Santiago. Nagsulat ng Book of James sa New Testament. He was a leader. He was a leader of the church, of the early church. But ano po yun? Minsan kasi yung ating po mga tao sa paligid, marahil kapamilya mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Maski nakikita niya layon sa buhay mo na mayroong ginagawa ang Diyos, hindi sila naniniwala. Nagpa-persecute pa nga sila eh. Ano pong tawag diyan? May mga times na ganoon. Pero ang mahalaga niyan, kapatid, maski pinapersecute ka, huwag kang bibigay. Amen po ba? Huwag kang bibigay. Even though pinapersecute ka dahil ng ibang mga tao nakapaligid sa iyo dahil ikaw ay namumuhay na sa Panginoong Diyos, huwag kang bibigay. At sa halip, lalo kang manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Lalo kang tumindig sa pananampalataya mo sa Kanya. Upang makita nila na ang Diyos na pinaglilingkuran mo at sinusunod mo ay isang Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Hindi naman natin mababago ang ating pong buhay. Kapag tayo lang. Ngunit kapag kasama mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo, makikita mo yung pagbabago na kakaiba sa iyo. Dating bading, ngayon, badong na. Dating mga bad guys, ngayon, good guys. Hindi SMDC ha. Dating bad boy, ano na ngayon?
Good boy na, oo. Dating bad girl, good girl na rin ngayon. Hallelujah. Oo. Amen po ba? O, tinan mo yung katabi mo, ganun ka rin ba kapatid? Ano pong tawag dyan? Hayaan mo ang buhay mo, ang Panginoong Diyos ay kumilos. Para magpatuloy na ang buhay mo makita ang ating Panginoong Hesukristo na kumikilos at nagbabago sa buhay mo. Amen po ba? Oo, kaya nga yung mga kabataan, magmula pala yung time namin. Kaya nga ang turo po ni Pastor William sa amin. Oo. Kayo, baka sa church napakasipag ninyo. Pero pagdating sa bahay, ano ginagawa sa bahay, mga cute? Dapat masipag din. Amen po ba? Parang ayaw na talaga sumagot ng mga kabataan. Amen ba, mga kabataan? Kung masipag tayo sa loob ng church, ganun din sa ating bahay, sipagan din natin. Yung mga responsibilities din, ay meron din tayong inaako. Kaya nagsipag po kami nung kami po'y bata pa. Dahil kami po'y sinasabihan ng ganoon. Kaya napakahalaga para ganun din yung testimony ng bawat isa sa atin makikita ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Yung mga dating marites, ano na ngayon? Marisol na. Sister Marisol, ha? Yung mga marites dati na mga chismosa, ayan. Ngayon, ano po ngayon? Ang kanya lang sinishare na ay ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Kaya Marisol winner. Amen po ba? Maring soul winner na yan. Kaya napakahalaga, merong tinatawag na buhay na binago ng ating Panginoong Diyos. Upang ito po ngayon ang makita ng mga taong nakapaligid sa iyo. Okay? Kaya napakahalaga po yan sa ating pong mga buhay. Sumunod, letter B. Those living by man's time go along with their culture apart from Christ. Diyan mo makikita kasi kung sino ang namumuhay dito sa oras na yan. Paano mo malalaman yun? Paano malalaman? Yan. Ang kanyang pinapamuhay. Tingnan niyo po, Luke chapter 12, verses 16 to 21. Then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. Talagang dumami yung kanyang kayamanan. At ano pong sabi? And he thought within himself, saying, what shall I do? Sabi nung mayaman na yun. Ano pa bang gagawin ko? Wala nang space ang aking barn. Ang aking silid na impukan ng aking mga crops. Anong sabi niya? So he said, itong gagawin ko, I will pull down my barns and build greater. Sisirain ko yon at magtatayo ko ng mas malaking barn. At doon daw siya, anong sabi niya, mag-i-store ng kanyang lahat ng mga crops at ng mga goods niya. Ano pong sumunod na sinabi? And I will say to my soul, ano sabi niya, soul, sasabihin niya daw sa kanyang kaluluwa, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Sabi niya, haya itong kaluluwa ko, ang gagawin ko na lang sa aking buhay ay magpahinga, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit, anong sinabi ng Diyos sa verse 20? But God said to him, ano pong sabi? Fool, this night your soul will be required of you. Then, whose will those things be which you have provided? Saan ba mapupunta yung mga pinag-ipunan mo kung yung buhay mo ay hanggang ngayon o ngayong gabi na lamang? Kaya nga, anong sabi ng Panginoon?
verse 21, so is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Kaya nga napakahalaga sa ating pong mga buhay. Tinitingnan po natin kung saan ba natin nilalagak ang ating pong mga oras. Ibig ba sabihin, Pastor, hindi na kami magtatrabaho? Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Ibig sabihin po ba yan, Pastor, hindi na rin ako mag-iipon? Hindi din yan ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, tingnan mo ngayon kung saan mo tinitreasure ang iyong mga oras. Ano bang pinapahalagahan mo sa bawat oras mo? Anong pinapahalagahan mo sa buhay mo? Napakahalaga na ating pong i-reflect sa ating pong mga buhay. Bakit? Bakit? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating mga buhay. Amen po ba? Maski bata tayo, maski matanda, hindi natin alam kung hanggang kailan lamang tayo. Kaya napakahalaga, tinitingnan natin, ano ba ang nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Amen po ba? Ayan. Okay, next. Letter C. Those living by man's time operate by worldly wisdom, not by God's wisdom. Diyan mo pa makikita kung sino ang namumuhay sa oras na gusto lamang niya sa buhay niya. Ano po yun? Ang kanyang iniisip ay para sa pansarili niya lamang. Yan. At tingnan natin, John 7 verse 4, for no one does anything in secret. Ito yung sabi ng mga kapatid ni Jesus. Oo. For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. Bakit? Kasi hindi naintindihan ng mga kapatid ni Jesus kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Kaya ang kanilang nais, kung anong gusto o maisip lang nila. Kaya nga, mahalaga, tinitingnan po natin at hinahanap natin yung wisdom ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Hanapin mo yon, kapatid. Bakit? Kung matagpuan mo ang wisdom ng ating Panginoong Diyos, sabi ng Isaiah, for my thoughts are not your thoughts, says the Lord. My ways are higher than your ways, ang sabi ng Diyos. Ang iniisip daw ng ating Panginoong Diyos sa atin ay napakalayo kaysa sa ating pong iniisip. Amen po ba? Napakalayo. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya at hanapin natin yung thoughts at iniisip ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Kapag nakita mo yan, kapatid, yan ang mas maganda para sa atin. Kaya nga, nung ako po'y kabataan pa lamang, hindi ko naintindihan. Kaya nga, nagpaplano ako ng maganda para sa aking pong buhay. Oo. Ngunit, pinakita ng Diyos, sabi ng Diyos sa akin, yung plano mo na yan ay wala kaysa sa plano ko para sa iyo. Kaya ano po yun? Oo. Pinakita ng Diyos at pinamukha niya sa akin. Sinasabi mo magandang plano, pinakita niya sa akin, ito ang sinasabi mo pangit na plano, Morel. Oo. Itong papakita ko na mas magandang plano ko para sa iyo. Bakit? Kasi the wisdom of our God, our Creator, is far higher than our wisdom. Kaya nga, doon mo matatagpuan at maintindihan na kapag nagtiwala ka sa Panginoong Diyos, doon mo makikita, hindi mo man naisip, pero ang Diyos kapag nagtiwala ka, ikaw ay hindi mabibigo. Amen po ba? At yaan ang pinakita ng Diyos sa aking buhay.
Kaya sa ating pong buhay, mahalaga maintindihan po natin na ano po yun, ang wisdom ng Diyos ay importanteng matagpuan natin. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 2, verses 23 to 25. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. Sa kanila, hindi importante yung sinasabi ng salita ng Diyos by this time. Hindi importante sa kanila si Jesus Christ. Kasi importante sa kanila sa mga, sa mga taong na mention po dyan, si Jesus Christ ay hindi Diyos. Pero ang pinipreach ni Pablo sa Corinthians believers, ay ano po yun? Na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Panginoong Diyos na totoo. Amen po ba? But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. At yan ang papatunayan ng Diyos sa atin. Kaya nga, huwag tayong manangan sa sarili nating alam. Huwag tayong manangan sa sarili nating kakayahan. Mas magtiwala tayo at hanapin natin ang kaalaman at ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan po ang hanapin natin sa ating mga buhay. Number 3, Roman numeral number 3. Jesus lived by God's time. At yan po ang pinakita niya sa atin. Jesus lived as an example, to set as an example to us. That Jesus submitted fully to God's plan for His life. Talagang yan pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-submit po siya. Ano pong ginawa niya? Letter A. To live by God's time, be directly accountable to Him for how you spend your time. Napakahalaga po yan. Yan yung sinabi ko dyan sa letter A. To live by God's time, let us be directly accountable to Him for how you spend your time. Kaya nga, napakahalaga ang bawat mga minuto ng ating buhay. Hindi pwede na sinasabi natin tuwing Sunday, tayo ay sa Panginoong Diyos. Ngunit Monday to Saturday, ano pong ginagawa mo kapag hindi tayo magkakasama sa simbahan? Kapag tuwing Sunday, ikaw ay good boy. Pero Monday to Saturday, ano ka ba? Good boy pa rin ba? Napakahalaga sa ating pong mga buhay, iyan po ang atin pong tingnan araw-araw. So that in everything that we do, we give glory to our God. Amen po ba? Kaya nga, Jesus did not allow His brother's advice to govern when He went up to the feast, but went in response to the Father's timetable. Kasi yung gusto ng mga kapatid ni Jesus, siya po ay magpakita na kagad doon sa piyesta. At pag nagpakita po siya doon, alam naman ni Jesus, mayroon nag-aabang sa Kanya ng mga Jews. Para siya po ngayon ay i-execute. Jesus was accountable to the Father to do everything in His life and in His ministry as the Father directed. Kaya nga, napakahalaga, ang ating pong buhay will always be accountable. Tingnan mo kapatid kung ano yung ginagawa mo araw-araw. Tingnan mo kung anong laman ng iyong puso. Bakit? Kung anong laman ng puso mo, dyan po lalabas kung ano po ang lalabas sa bibig mo. Dyan mo po, makikita mo, ang puso mo, kung anong laman ng puso mo, yan din ang iniisip mo. Yan din ang lumalabas sa iyong mga ginagawa. Kaya nga tinan niyo po yung Mark chapter 7, verses 20 to 23. Ang sabi ni Jesus, and He said,
what comes out of a man, that defiles a man. Bakit? Kung ano daw ang lumalabas sa isang tao, yan daw po ang yan daw po ang nagpapadumi sa isang tao. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts. Ayan ha. Saan daw po galing? Saan daw po galing? Sa heart. Sa heart daw, dyan nanggagaling, ano po yun? Yung evil thoughts. Masamang mga iniisip, ano pa? Adulteries, pangangalunya, ano pa? Fornications, yung mga ginagawa ng mga bagay outside marriage. Ano pa? Murders, pumapatay. Sumunod, thefts, ano po yan? Pagnanakaw, covetousness, ano po? Kinukuha yung mga bagay na nasa, mga kapitbahay, mga nakapaligid sa iyo. Ayan. Ano pa? Wickedness, kasamaan. Ano pa? Deceit. Ayan, maraming mga kasamaan yan. Next, lewdness. Ano po? Mga kalaswaan. Ano pa sumunod? An evil eye. Sa mata pa lang, iba na ang iniisip. Ano pa sumunod? Blasphemy. Ano-anong pinagsasabi, lalo na sa Panginoong Diyos. Ano pa sumunod? Pride. Ano pa sumunod? Foolishness. Alam mo na yung tama, pero hindi mo pa rin ginagawa. Ano pong tawag po dyan? Ang sabi, ano pong sabi dyan? All these evil things come from within. Lahat ng mga bagay na yan ay nanggagaling sa puso. Kaya kapag ang puso mo ay puno ng mga bagay na yan, yan din po ang lalabas sa bibig mo. Yan din po ang maglalaro ng lalo at magdudwell sa isip mo. Yan din po ang gagawin ng katawan mo. Kaya nga napakahalaga sa ating pong mga buhay, ating pong ingatan ang ating mga puso. Amen po ba? Ingatan mo ang laman ng puso mo. Para ikaw, ano po yun? Ikaw ay makapamuhay ayon sa ating Panginoong Diyos. Tingnan nyo, sumunod. Philippians, anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Philippians 4 verse 8. Ano daw po ang ating pong dapat isipin at lamanin ng ating mga isip? Tingnan nyo po ha. Finally, brethren, whatever things are, ano po sabi? Whatever things are, kaya nga napakahalaga, ang katotohanan ay ang hanapin mo. Amen po ba? Huwag kang makikinig sa chismis. Amen po ba? Mas mahilig ata kayo sa mga sa mga showbiz happenings Ang hanapin mo at ang isipin mo ay ang katotohanan na nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan po ang katotohanan na mahalagang malaman natin. Ano pa? Whatever things that are noble, whatever things that are just, whatever things that are pure, whatever things that are lovely, whatever things that are of good report. Ano pong sabi? If there is any virtue and if there is any praiseworthy, meditate on these things. Tingnan daw po natin. Kung meron bang mapupulot na magandang dulot yan sa atin, yan po ang atin pong i-meditate. Tingnan po natin kung ito po ay, mas magiging maganda sa buhay mo. Yan po ang i-meditate mo. Amen po ba? Tingnan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. At yan po ang atin pong i-meditate. Upang yan po, ang atin pong maipamuhay sa ating mga buhay. Amen po ba? Okay, next. 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Kaya nga, let all that you do be done with. Kaya nga, sa lahat ng ginagawa mo, gawin mo yan ng merong pagmamahal.
Kaya nga ang nanay, yan ang ginagawa niya para sa kanyang mga anak. Amen po ba? Nagsasakripisyo, maging ang tatay. Sasakripisyo. Siguro lang, higit lang siguro yung nanay na nagsasakripisyo. Magmula doon sa sa sinapupunan. Talagang malayong sakripisyong ginagawa ng isang nanay. Ganon din, hayaan din natin na ganon din ang ating pagmamahal na i-express sa Panginoon. In all that you do it all with love for God. Maski inaaway ka na ng kapitbahay mo, anong gagawin mo, kapatid? Pag inaaway ka na ng kapitbahay mo, magagalit ka na ba? Magtatanim ka na ba ng sama ng loob? Kapag inaaway ka na ng kapitbahay mo, anong gagawin mo? Parang ayaw nyo sumagot, Ang hirap kasi niyan, pastor. Pag inaaway ka na ng katabi mo, kapatid, mahalin mo pa rin sila. Ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Bakit? Dahil diyan mo napapakita sa ibang tao ang Panginoong Diyos na naranasan mo. Tayo nga, minahal ng Diyos, maski tayo po yung makasalanan. Amen po ba? Maski marami tayong nasabi, maski marami tayong nagawang nakasakit sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos ay umibig pa rin sa atin at nagbigay ng pagpapatawad. Kaya ganun din tayo, magpatawad din tayo sa ating kapitbahay. Amen po ba? Maski gaano ka inis-inis, magpatawad tayo sa kanila. Amen po ba? Para ang ating pong mga puso ay hindi mapuno ng anumang sama ng loob at ng galit. Kasi kapag ang ating pong mga puso ay puno ng mga bagay na yon, tignan niyo po, mas mabilis kang magkasakit. Ganun talaga yun. Kaya hayaan mo ang puso mo ay po yun, laging nagpapatawad sa iba. Amen po ba? Tingnan mo yung kapatid mo. Katabi mo ngayon, kapatid. Kaya pinapatawad na kita, ha? O ganun din, patawarin mo din yung ibang mga taong nakasakit sa iyo. Patawarin mo din yung mga taong nagbigay ng sama ng loob sa iyo. Bakit? Mahalin mo sila. Kagaya ng minahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Letter B, to live by God's time, let us live with the purpose of glorifying God and accomplishing what He has given you to do. Kaya nga napakahalaga po yun. Whenever we live sa oras ng ating Panginoong Diyos, ano pong ibig sabihin nun? Ang purpose na ginagawa mo sa buhay mo ay ang itaas ang ating Panginoong Diyos. At wala nang iba. Ano pa? You are doing things na pinapagawa niya sa buhay mo. Tingnan niyo po, sabi ni Jesus, John 4. And the verse is 34. Sabi ni Jesus, Jesus said to them, my food is, ano daw? My food is to do the will of Him who sent me. Kaya nga, ang ginawa na ni Jesus, magmula nung siya po ay nagpa-water baptize na sa kay John the Baptist, ano pong sumunod? Ang ginawa niya na ay ang kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama. Ano pong sumunod? And to finish His work. Kaya nga napakahalaga. Ang pagkain daw natin, ay ano po yun? Baka ang pagkain natin, yun lagi Ibig sabihin, yan po yung importante na ginagawa mo sa buhay mo. Kaya nga pagkain Hayaan mo ang importante na ginagawa sa buhay mo ay yung gawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. The God who has created us, God has a purpose. Yung buhay ka pa ngayon, may purpose pa ang Diyos
sa buhay mo. Amen po ba? Hindi rin aksidente na ngayon ay andito ka. Amen po ba? Hindi aksidente na ano po yun, na andyan ka para makinig ng salita ng Diyos. Gayahin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang importante na kanyang ginawa sa mundong ito, more than 2,000 years ago, ay ang gawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. At hindi niya lang gawin yon, kundi pagpatuloy niya yon hanggang matapos kung anong pinapagawa niyang misyon sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga, sa bawat buhay natin, meron tayong misyon. Sino ba yung dadalhin mo sa Panginoon? Ayan. Sino ba yung mga aakayin mo na manampalataya sa Panginoon? Look at that opportunity. Baka meron kang kapamilya pa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. I-share mo sa Kanya ang mabuting ginawa ng Diyos sa buhay mo. I-share mo sa Kanya kung paano ka pinagaling ng Diyos. Kung paano ka iningatan ng Diyos. Yung dapat mamamatay ka na pero ikaw ay in-extend ng Diyos ang buhay mo. Nung ikay talagang walang-wala, ang Diyos ay nag-provide sa iyo. Nung ikaw ay nakaranas ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ka ng kapayapaan, kaligayahan sa buhay mo. Ano pang tawag diyan? Sa lahat ng naranasan mo sa ating Panginoong Diyos, yaan ang ibahagi mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen po ba? Gawin mo yan. Because that is the will of God to each of our lives. 1 Peter 4:10-11, as each one has received a gift. Anong sabi niya? Kung meron daw tayong natanggap na regalo sa Panginoong Diyos, ano pong sabi niya? Minister it to one another. Ibig sabihin, gawin mo din daw sa ating pong kapatiran. Ano pong sabi niya? As good stewards of the manifold grace of God. Dahil ikaw daw ay isang napagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano po yun? I-share mo kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Kaya nga napakahalaga sa ating pong mga buhay, tinitingnan mo kung anong binigay ng Diyos sa iyo. Pabalikan ko kanina, yung storya nung isang batang lalaki. Ano yung meron daw sa kanya? Merong 2 isda at 5 tinapay. Yung 2 isda at 5 tinapay na meron yung batang lalaki, ito po ay binigay niya lahat. Walang sinabi na nagtira yung bata para sa kanya. Binigay niya lahat at ano pong sumunod? Ito po ay minultiply ng Panginoong Diyos. Marami ang nakakain at nabusog, sabi ng Bible. At hindi pa natapos doon. Ano pong sabing sumunod? Marami pang basket ang natira na tinapay. Sabi doon, 12 baskets. Ano pong tawag po dyan? Yan po at ganyan po kumilos ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga, tingnan mo kung anong binigay ng Diyos sa iyo. Tingnan mo kung anong binigay ng Diyos sa buhay mo. At kung ano man binigay niya sa iyo, gamitin mo din pabalik para sa ating Diyos. Amen po ba? Gamitin mo para ang Diyos ay makita, maitaas at maluwalhati. Kaya nga sa ating ministries, meron tayong opportunity. Kung marunong po kayong magluto, pwede kayong tumulong magluto. Marunong kayong mag-invite, hindi pwede kayong tumulong mag-invite. Marunong kayong ngumiti,
Hindi pwede kayo sa ushering at kumamay. Anong pong tawag dyan? Kung ano man po, marunong kayong kumanta, tumugtog, sumayaw, ano man po ang meron, then use those opportunities so that we could glorify our God. Amen po ba? Next, letter C. To live by God's time, develop a harvest mindset that views every situation in light of eternity. Kaya nga, napakahalaga na makikita natin na tayo'y namumuhay sa oras na nais ng Diyos sa atin. Ang ating pong iniisip ay ano po yun? Merong gagawin ng Diyos sa bawat sitwasyon na meron tayong hinaharap. Amen po ba? At yung sitwasyon na yan, maski mahirap, ito po'y mapagtatagumpayan mo. Amen po ba? Hanggang tayo po ay makatapos sa mundong ito. Kaya nga, Matthew 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Hanapin mo ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Hanapin mong kalooban ng ating Panginoong Diyos. At kapag yan ang ginawa, hinanap at ginawa mo, anong sabi ng Panginoon? Idadagdag ng Diyos sa buhay mo ang iyong mga pangangailangan. Amen po ba? Letter D, to live by God's time, use reasonable prudence, but do not put personal safety above doing the will of God. Ano po yun? Minsan kasi, sa ating pong pagsunod sa Panginoong Diyos, medyo meron pong tinatawag na ang enemy, tatry tayong ipahamak. Ngunit, sa mga oras na yon, doon lagi nating ituon ang ating pong mga puso sa Diyos. Let's put our faith to God na kapag ang Diyos ang iyong sinunod, ikaw ay hindi mapapahamak kailanman. Amen po ba? Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, John chapter 10. Kaya nga, sabi ng Panginoon, no one can snatch you away from my hand. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, kapag tayo po ay nakilala na sa Panginoong Diyos, tayo po'y kumapit ng mahigpit sa ating Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, hindi ka nakatingin sa tao. Amen po ba? Oo, hindi ka nakatingin sa tao, kundi nakatingin ka sa Diyos na nagbigay ng buhay para sa atin. Amen po ba? Last but not the least, letter E. To live by God's time, be willing to confront our godless culture. Bakit? Kasi sa mundong ito, maraming magdideceive sa atin para tayo po ay bumalik sa dating buhay. Marami pong gagawin ng kaaway para tayo po ay maligaw. Ang sinasabi ng Panginoon, mahalaga, anuman po ang ating pong hinaharap, kaliwat kanan, tayo po ay matapang na susunod sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Luke chapter 11 verse 39, gaano katapang ang Panginoong Yesus. Then the Lord said to him, now you Pharisees, make the outside of the cup and dish clean, but your inward part is full of greed and wickedness. Kaya nga, napakahalaga sa ating pong mga buhay, marunong tayong magsalita ng katotohanan. Amen po ba? Oo. Marunong tayong magsalita at tumindig sa katotohanan. Oo. Kung alam natin kung ano ang tama na sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang tindigan mo sa buhay mo. Huwag kang magpa-sway sa deception ng enemy. Huwag kang magpalinlang sa sa kasinungalingan ng kalaban. At sa halip, ikaw ay magpatuloy na nananampalataya sa Panginoong Diyos at sumusunod. Amen po ba? Colossians 4 verse 6, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know what you ought to answer
each one. Kaya nga, hayaan mo. Ang puso mo, laman ay tama. Ganun din, ang bibig mo, ang tama din ay lumalabas. Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Para kapag bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng fellowship, nagkakaroon tayo ng palakasan sa bawat isa. Amen po ba? Encouragement. Parang bawat isa ay magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Magpatuloy na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. And last but not the least, 2 Timothy 2:24-25, anong sabi dyan? And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. Kaya napakahalaga sa bawat isa sa atin, ano po yun? Huwag tayo palaaway. Amen po ba? Paano makikita ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin kung tayo ay palaaway? At sa halip, ang ating pong mga buhay, hayaan natin, marunong tayong magkaroon ng self-control. Marunong tayo na na magsalita ng nais ng Panginoong Diyos para makilala nila ang ating Panginoong Diyos at sila po ay humingi ng tawad sa mga nagawa nilang kasalanan. Amen po ba? Baka kasi kaya mo hindi nadadala yung mga taong nakapaligid sa iyo. Yung iyong bibig ay hindi mapreno. Hayaan mo ang iyong bibig makita na ano po yun? Ang katotohanan na magpapalaya sa kanila sa kasalanan. Amen po ba? Kaya my challenge to you today, after you have known the man's time and the God's time, whose time are you living now? Ano ba ang oras na pinapamuhay mo ngayon sa buhay mo? Magandang tanungin natin yan sa ating sarili. Ano bang oras na pinapamuhay mo araw-araw? Nawa sa pagbabago ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, kahit nasaan ka man, tayo po ay manatili doon sa nais ng Panginoong Diyos sa atin. Everywhere you go, at sa kahit anumang oras, hayaan mo ang buhay mo ay nagpapatuloy sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Since life is short and eternity is forever, live by God's time, not by man's time. Maiksi lang ang oras natin sa mundong ito, kaya napakahalaga ng ating pong buhay, makita natin na tayo po'y mamuhay ayon sa oras at kalooban ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Kaya nga, again, I will encourage everyone. Kung meron kayong mga kapamilya pa, kamag-anak na mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, habang meron pang oras, invite nyo sila para sila ay maka-attend sa ating gawain. Invite nyo sila para makarinig sila ng salita ng ating Panginoong Diyos upang meron silang maranasan sa kanila pong buhay. At merong Diyos na magbago at kumilos sa kanila pong buhay. Gaano man kabigat ang kanilang dinadala, hayaan nyo, invite nyo sila dito. Dito sila makatatagpo ng kagalingan. Amen po ba? Dito sila makatatagpo na sila ay, tinan nyo po, mas gagaan ang kanilang pakiramdam. Bakit? Kasi merong Diyos na nagpapagaling at merong Diyos na nagpapalaya. Anong gusto kasi ng kalaban? Tayo ay maging bihag sa sakit, bihag sa sama ng loob, bihag sa galit, bihag sa anumang mga bagay sa mundong ito.
Ang nais ng Panginoong Diyos, tayo po'y maging malaya sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan po ang ating pong lagay sa ating pong mga puso at sa ating isip. Para sila ng mga kamag-anak, kapamilya ninyo, sila din po ay makaranas sa ating Panginoong Diyos. Kaya, imbitahan ko po kayo na tayo po ay tumayo lahat at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Gusto mo bang magpatuloy sa nais ng Panginoong Diyos para sa buhay mo? Inahiyaan kita na ipikit mo ang iyong mata at ituon mo ang iyong puso at isip sa ating Panginoong Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Jesucristo, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa iyong katotohanan. Ikaw lamang ang magpapalaya sa akin. Kaya ngayong araw na ito, ako po'y lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Maliit man o malaki, alam mo ang lahat ng iyon. Kaya ngayong oras na ito, gayon din, pinapatawad ko rin ang mga taong nakapaligid sa akin. Mga taong nakasakit po sa aking damdamin. Mga taong, o Diyos, nakagalitan ko. At dalangin ko po, sa oras na ito, ang kalayaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ang maranasan ko. Upang sa aking buhay, ikaw ang makita. Ikaw ang aking maranasan. Upang ikaw, Panginoon, ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang maging Panginoon at Diyos ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, Panginoong Hesus, ikaw po magabay sa aking pong buhay. Ikaw, O Diyos, ang magabay sa lahat ng aking gagawing desisyon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa akin at maging sa aking pamilya at mahal sa buhay. Upang sila ay maakay ko rin po sa iyong paanan dito sa iyong panambahan sa UCF. At ikaw, Panginoon, ang makilala din nila at maranasan nila sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Kaya sa iyo, Panginoon, aking tinitiwala ang lahat ng ito. Tanging sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat pa'y magsabi ng Amen. Kantahan po natin yung salamat, Panginoon. Oo. Dahil alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng ating patutunguhan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating dinadala. At alam ng Diyos ang ating kinabukasan. Amen po ba? Kaya tayo po umawit sa ating Panginoong Diyos na ating buong puso. At sabihin natin, puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa, ang lahat ng aking ginagawa. sa iyo ay dilingin, O Diyos. Sa iyo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, Ang lahat kong lihim, O
Sabihin mo sa Panginoon, Salamat, Panginoon, kilala mo ako. ang lahat ng bagay Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. salamat. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay, O Diyos, ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lamang ikaw lang ang may alam ng aking matutunguhan. patutunguhan sa'yo. Sa uling pagkakataon, Panginoon, taas mo yung kamay sa ating Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang, ikaw lang, O Diyos. aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam mo ang pagtutunguhan namin. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may Ikaw lamang. patutunguhan. Salamat Sa'yo, sa uling pagkakataon, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. ikaw lang ang may Ikaw, O Diyos. patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Kaya nga salamat sa ating Panginoong Diyos dahil kilala niya tayo. Amen po ba? At alam niya ang ating pong patutunguhan sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Kaya nga tayo po ay lalong magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ano man ang sitwasyon, amen po ba? Ano man po ang ating harapin, amen po ba? Tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Mas malakas sa palakpak at sabay sigaw na hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos! Purihin ka! Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.